Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa mga sumusunod na shortwave frequencies sa 9.925 MHz, 12.120 MHz, 15.190 MHz at sa ating official Facebook page, Radyo Pilipinas World Service. Ito po si Bea Gaza de Guzman. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw. Kapapalooban pa rin po ng mga mahahalagang balita mula dito sa ating bansa kasama na ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Antabayanan po at sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa ating mga balita, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ceremonial turnover ng 3,517 housing units sa pamilyang apektado ng Super Typhoon Yolanda sa Burauen, Leyte. Sa seremonya, ipinresenta ni Pangulong Marcos Jr. ang symbolic keys sa mga punong ehekutibo ng 8 munisipalidad sa Eastern Visayas at 3 piling benepisyaryo ng housing units. Ipinatupad ito sa ilalim ng National Housing Authority o NHA Yolanda Permanent Housing Program o YPHP. Matatagpuan ang mga housing units sa Cool Spring Residences, Riverside Community Residences, Mount Eagleville Subdivision, Coconut Grove Village, Dagami Townville at Pastranaville, lahat sa Leyte, Marabotville Sites 1 at 2 sa Samar at sa Culaba Housing Project sa Biliran. Bago ang ceremonial turnover, nagsagawa pa ang punong ehekutibo ng inspeksyon sa Cool Spring Residences sa Burauen. Iginawad ang mga housing unit na ito bilang grant at walang bayad sa mga kwalipikadong benepisyaryo na natukoy bilang Yolanda Family Survivors na lubhang naapektuhan ng Super Typhoon Yolanda noong November 2013 at kasalukuyan pa ring naninirahan sa hazard-prone areas. Pakinggan natin ang talumpati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa naturang seremonya. Lumampas na ang isang dekada na nakalipas mula nung masaksihan ng buong mundo ang tibay at pagkakaisang ipinamalas ng sambayanang Pilipino. Itinuturing na isa sa pinakamalakas na bagyo na tumama sa buong mundo. Ang Yolanda ay nag-iwan ng pinsala sa infrastruktura at kabuhayan at kumitil ng libu-libong buhay. Sa kabila ng pagsusubok natin ng kalikasan, ipinakita natin ang angkin ng lakas na loob, pananampalataya at dedikasyon na malagpasan ang bawat hamon. Kaagapay ng sambayanang Pilipino, patuloy ang pamahalaan sa pagsisikap na gawing mas handa at mas ligtas, hindi lamang dito sa Region 8 kung hindi sa buong Pilipinas. Sa pangunguna ng National Housing Authority, Department of Human Settlements and Urban Development at kasama ang inyong lokal na pamahalaan, ating binigyan ng diin na ipagkaloob ng angkop na kabahayan ang ating mga kababayan. Nagpatayo tayo ng mga bahay na matibay at kayang siguruhing ligtas ang inyong pamilya sa gitna ng mga hamon ng kalikasan. Yan ay dahil sa disaster resilient housing design na masusing isinagawa ng National Housing Authority. Ibig pong sabihin ito, ang ating mga pabahay
ay kaya nang labanan ang malakas na hangin at lindol. Ngayon, inihahandog namin ang mahigit 3,500 bahay, bahagi ng mga proyektong matatapos na sa Leyte, sa Samar at sa Biliran. Mula rito, mahigit 1,900 bahay ang naipamahagi na sa ating mga benepisyaryo. Dito sa Leyte, maaari na kayong manirahan sa mga pabahay sa Cool Spring Residence, sa Riverside Community Residence, sa Mount Eagleville Subdivision, sa Coconut Grove Village, Dagami Townville, at ang Pastranaville. Bukas na rin ang Marabotville Sites 1 and 2 sa Samar. Habang sa Biliran naman, ang Kulaba Housing Project ay handa nang tumanggap ng daan-daan nating mga kababayan. Para po sa mga benepisyaryo ng Yolanda Permanent Housing Program, hindi ninyo po kailangan magbayad na ng amortisasyon. Libre na po ang inyong bahay at lote. Hindi na po kayo sisingilin ng NHA dahil bigay na po ito sa inyo ng inyong pamahalaan. Sa katunayan, nagkaroon po tayo ng pagkakataong makausap ang isa sa ating mga benepisyaryo na naninirahan sa Riverside Community Residence. Naibahagi ni Ginang Divina Galamos na tuwing darating ang bagyo, nag-aalala sila dahil ang tinitirhan nila noon ay malapit sa ilog. Ngayon, mas ligtas at kampante na sila sa bago nilang bahay. Sabi naman po ni Ginang Angeles Alba, isang benepisyaryo na naninirahan sa Cool Spring Residences. Kung noon, ayan na, ito sa sinasabi niya, noon ay nangangamba daw sa kanilang pamilya sa biglaang pagguho ng lupa, dala po ng malakas na pag-ulan. Ngayon, panatag na ang kanilang loob sa bago at maayos na matibay na tirahan. Ang hiling po namin sa mga benepisyaryo ay mapalagaan naman ninyo ang mga pabahay na ito. Sa DHSUD, DSUD at sa NHA, inaasahan ko na palalawigin pa ninyo ang pagtuklas at paggamit ng mga disenyo ng pabahay na mas matibay pa, mas angkop sa pagbabago ng klima at hamon ng panahon. Kaugnay dito, tuloy-tuloy ang ating pagsulong ng mga hakbang upang mabawasan ang pinsalang bunsod ng mga kalamidad. Mayroon pong flood mitigation project dito sa Leyte. Ito po yung Leyte Tide Embankment Project na layong mabigyan ng proteksyon laban sa malalakas na alon ang mga komunidad na malapit sa dagat. Lagpas sa kalahati na ang nagawa sa proyektong ito. Hangad ko sana na sa lalong madaling panahon ay matapos na rin ito ng DPWH o Department of Public Works and Highways. Sa buong bansa, ating binibigyang pansin ang pagsisiguro ng lahat ng flood control projects ay tiyakin natin na maayos ang disenyo upang makayanan nito ang dumadalas ng mga pag-ulan at ng pagbaha. Kahapon lamang, kausap namin ang kalihim ng DPWH upang busisiin ang kanilang mga pondo at proyekto. Tiyakin nila na lahat na ito, lalong-lalo na ang mga proyekto na makakatulong sa pagharap ng mga kalamidad ay maisasagawa ng maayos na ayon na plano at takdang oras. Noong nakaraang taon, napabilang ang ating bansa sa Loss and Damage Fund Board. International po ito. Itong Loss and Damage Fund po. Dahil ang sinasabi ng mga developing country ay sinasabi natin sa mga developed country, kaya nagkaroon ng climate change, kaya kami naghihirap, kaya tinatamaan kami ng bagyo na napakalakas, ay dahil sa kanyang industriya na ginawa ninyo sa 200 taon. Kaya ang Loss and Damage Fund ay pumayag naman ang mga mayayaman na bansa at sinabi nila, tiyatanggap naman nila na dapat nilang bigyan ng tulong ang mga tinatamaan ng kalamidad dahil sa kanilang industriya. At tayo po ay kasama na ngayon lang.
Hindi lamang tayo kasama dyan sa Loss and Damage Fund Board. Ang Loss and Damage Fund Board ay dinala natin at dito na sila sa Pilipinas upang marinig nila ang boses ng mga Pilipino. Ito po ay isang mahalagang pagkakataon upang marinig ang ating tinig at matugunan ang ating pinansyal na pangangailangan para sa makabuluhang proyekto at programa. Kasabay ang ating pagkikiisa, pinaigting ng Disaster Risk Reduction and Manage o DRRM workers na malawakang paghahanda mula sa pagpapalaganap ng impormasyon, pagtugon sa mga hinain ng ating mga pamayanan hanggang sa pagtitiyak na mas maayos na koordinasyon sa ating mga iba't ibang ahensya. Bilang pangunahing hakbang, nagtatayo tayo ng mga infrastruktura na magsisilbing proteksyon at sentro ng ating mga operasyon. Isa rito ang pagtatatag ng Evacuation Center at Disaster Response Command Center na tatayong sentro ng ating paghahatid tulong. Sa bagong Pilipinas, hangad namin na makita kayong matagumpay, hindi lamang para sa inyong sarili, kundi para rin sa kinabukasan ng mga susunod na ating henerasyon. Sama-sama natin pahalagahan ang mga tahanang ito na siyang magsisilbing pundasyon ng mas matatag na pamayanan at mas maaliwalas na kinabukasan. Sa patuloy nating pagtutulungan at pakikipagkapwa, naniniwala ako makakamit natin ang isang matatag, progresibo at maunlad na bagong Pilipinas. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Aabot sa 35% ang bahagi ng local government units o LGUs mula sa tax allotment sa darating na 2026 ayon kay Finance Secretary Ralph Recto. Si Melanie Valdos Reyes sa report. Inihayag ni Finance Secretary Ralph Recto na aabot sa 35% ang bahagi ng local government units mula sa national tax allotment pagsapit ng 2026. Bagamat mas mababa ito sa 40% na inuutos ng Korte Suprema, ipinunto ni Recto na ito ay mas mataas kumpara sa kasalukuyan na 32% na bahagi ng LGUs. Ayon kay Recto, ang karagdagang share ay resulta ng 5 taong schedule ng earmarking provision na naglalayong dahan-dahang itaas ang LGU share. Tiniyak ni Recto na walang masasakripisyo sa bahagi ng LGUs at nananatiling bukas at transparent ang Department of Finance pagsunod sa Mandanas Garcia ruling na itinakda ng Korte Suprema. Giit nito, walang malalamangan dito kasabay ng pagtitiyak na maayos ang kalkulasyon sa pamamahagi ng pondo para sa mga LGUs. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Department of Migrant Workers o DMW maghihigpit sa pagpapadala ng mga OFW sa Kuwait kasunod ang pagkamatay ni Jenny Alvarado. Ang detalye mula kay J. Mark Dagala. Ikinukonsidera ngayon ng Department of Migrant Workers na magpatupad ng paghihigpit kahit ng posibleng suspensyon sa pagpapadala ng mga Pilipino sa Kuwait. Ito ay ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Cagdacay kasunod na rin ang pagkamatay ng overseas Filipino worker na si Jenny Alvarado dahil sa suffocation kasama ang 2 katrabaho nitong Nepali. Dahil sa pagkamatay ni Alvarado, nabusisi ngayon ang kondisyon ng nasa 250,000 mga Pilipino nagtatrabaho sa Kuwait kung saan nasa 90 hanggang 95% sa mga ito ay nagtatrabaho bilang household workers. Gayunman, nilinaw na kalihim na ang suspensyon ay isa lamang sa mga opsyon habang ang isa ay pinag-iisipan nila ay paghihigpit sa pagpapadala ng mga Pilipino roon. Mula sa Mandaluyong City para sa Bagong Pilipinas, J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
Department of Social Welfare and Development o DSWD handang palawakin pa ang food bank ng Walang Gutom Kitchen. Si Marian Bastasa sa balita. Handa ang Department of Social Welfare and Development na palawakin pa ang food bank na Walang Gutom Kitchen. Ayon kay DSWD Social Technology Bureau o IC Division Chief Jason Owabel, pinag-aaralan na rin ang pagkapalawak ng programa sa hinaharap kasama ang pagdagdag ng lokasyon ng Walang Gutom Kitchen ng mas maraming benepisyaryo ang makinabang. Kasama rin sa kinukonsidera ang pagbubukas ng food bank sa ibang highly mobilized cities sa NCR at gayon din ang pagdedeploy ng mobile kitchen. Target din na mapalawak ng DSWD ang partnership sa pribadong sektor at mahikayat ang mas maraming volunteers. Ayon kay Owabel, matapos ang pilot rollout ng programa, isa sa ilalim ito sa assessment sa Marso at posibleng sa ikalawang bahagi ng taon ang maging expansion. Sa kasalukuyan, nasa 12,000 ng individual ang nakinabang sa naturang programa na nagbibigay ng libreng almusal at tanghalian sa sinumang nakararanas ng gutom. Kaugnay nito, muli namang tiniyak ng DSWD na malinis at ligtas ang pagkain inihahain sa Walang Gutom Kitchen sa Pasay City. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Mga kwestiyon at agam-agam sa Prevention of Adolescent Pregnancy Bill matutugunan sa plenary debates ng Senado ayon kay Senadora Risa Hontiveros. Narito si Nympha Asuncion. Muling pinawi at nilinaw ni Senadora Risa Hontiveros ang aning mga espekulasyon at conspiracy theories tungkol sa isinusulong niyang Senate Bill 1979 o ang Prevention of Adolescent Pregnancy Bill. Ayon kay Hontiveros, masasagot at mabibigyang linaw ang lahat ng mga tanong tungkol sa panukala oras na maisa lang ito sa debate sa plenaryo ng Senado. Tiniyak naman ng Senadora na bukas siya sa mga opinyon at panukalang amyenda sa panukala ng mga kapwa niya senador, gayon din sa lahat ng pananaw tungkol dito. Nilinaw rin ni Hontiveros na ang comprehensive sexuality education na nakasaad sa kanyang panukala ay bubuin sa tulong ng Department of Education at ng international standards. Gayunpaman, binigyang diin ng mababatas na hindi ito nangangahulugang kokopyahin lang ng Pilipinas ang guidelines ng UNESCO at World Health Organization tungkol sa comprehensive sexuality education. Magsisilbi lamang anya itong gabay at kung may mga bagay na hindi naman angkop sa konteksto at kultura ng Pilipinas ay hindi ito gagamitin. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At yan ang ating nakalap ng mga national news. Samantala, narito naman po ang mga balita mula sa ating mga kasamahan sa iba't ibang mga rehiyon dito sa ating bansa para sa ating regional news ngayong araw na ito. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mountain Province hosts sa ginaganap na Cordillera Administrative Region Federation of Irrigator Associations Congress o CARFIA Congress. Si Arlene Fagian sa report. Naangay di Convention wano Congress iti Cordillera Administrative Region Federation of Irrigations Association wano CARFIA dito Bontoc Mountain Province iti Calma naging ganatangal daw iti January 17. Iti report iti Provincial Information Office inornong ti Kongreso tinasurok sa ngagasot alider ti Manalon manipod innam a probinsya iti rehiyon karaman iti Upper Chico Irrigation System wano Ucris Mountain Province kata sigon kani Mountain Province Governor Bonifacio Lacuasan Jr. ti kinapatag ti agrikultura iti rehiyon tapintas iti naso nga Congress tapno madadal pay dagiti kaadwan iti panagtalon gaputa daytoy iti panagbiag iti umili kastamot iti kinuna ni Political Affairs Officer Donicio Wacdison mangibagikan ni Congressman Maximo Dalug Jr. napatag daytoy gaputa isut idalan anang magpintas iti sektor ti agrikultura akas nakalanan iti tema ti Irrigators Association ket in paganit ket napay nga kasapulan iti collective effort tapno agtignay da tapno
aming dagiti epekto ti klima nga nang apektar iti Rehiyon Cordillera ken nagserbi pa daytoy nga dalan iti panagrangay tapno mapatibker pa iti akem dagiti Irrigators Association tapno dumuras iti ekonomiya iti rehiyon babaan iti agrikultura. Manipod iti Bontok Arlene Fagan para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Arlene Fagian. Bureau of Fire Protection of BFP Kalinga na nawagan sa publiko na iwasang gumawa ng mga bagay na maaaring magdulot ng sunog matapos itong magtala na mahigit 16 na milyong pisong damages noong nakaraang taon. May ulat si Amelia Bumatnong ng RP Tabuk. Imawag iti Bureau of Fire Protection Kalinga ti publiko aliklikan ni agaramat iti banag ang makagapu iti puor. Kalpasan dayto anay record iti nasurok 16 million pesos a reported damages gapu iti fire incidents a napasamak iti probinsya a Kalinga iti napanatawan. Sigun iti BFP Kalinga Intelligence and Investigation Section, 73 fire incidents wano puor iti na-report iti 2024 anangat nga no iti 47 reported fire incidents iti 2023 nga adan nasurok 3 million pesos a reported damages. 48 kadagito nga insidente kat nabigbig a non-structural wano pakairamanan iti grass, agricultural land ken forest fires. Bayat at 21 iti structural fires kinukpat iti vehicular fires. Base iti investigasyon iti ahensya, ti talua kang runaan arason ti puor kat pakairamanan iti open flames ti farm ken agricultural land. May kadwa iti open flames gapu iti mapuuran a basura ken dadumapay ken iti panagayayam dagiti ubing iti posporo. May naigdeto imawag iti BFP Kalinga nga ipakaammo adagos no ada iti puor wano nyaman nga emergency tapno makatulong adagos iti EMS personnel. Manipod DZRK Tabuk, Amelia Bumatnong para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Amelia Bumatnong. Region 1 Medical Center nakiisa sa paggunita ng National Autism Consciousness Week. Si Roel de Guzman ng RP Dagupan sa balita. Akisakay sa PNFC Monitoring Center na Region 1 Medical Center dyan syudad na Dagupan dyan panangi obserba na National Autism Awareness Week dyan bansa. Aya at ginawa dyan panamaglay na pan-iter na complementary electroencephalograms o EEGs para at sare pasyente man kailangan bilang kaiba at pulaing na ospital ampian makatulong at panagsiguro na abig naman na publiko. Imbaga na pamunuan na Region 1 Medical Center, ya ayan inisyatibo ya gagawaan niya tinaon at ampian na paawang ni so kaantaan pantanggap ng pantalos sa publiko at sa retuo ya wadyad tatawagan ya autism spectrum tan sa pamilya da. Katakot tuya, pinanagnakan mat na ospital so pangabay to nawalaan na sakay ya inclusive society no inar amin at walay parehas si oportunidad ampian mamaliw ya kapakipanghinabang ya parte na lipunan. Sa 29th National Autism Consciousness Week natan niya taon at walaan na teman pag-angat ng mga lider para sa pagsulong ng lipunang walang naiiwan. Manlalapod RP Dagupan, Shak si Roel de Guzman para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Roel de Guzman. Department of Health o DOH, Center for Health Development, CHD Calabarzon, palalawigin at palalakasin ang grassroots healthcare sa rehiyon. Ang detalye mula kay Joshua Miguel Suarez ng RP Lucena. Palalawigin at palalakasin pa ng Department of Health, Center for Health Development Calabarzon ang healthcare services sa grassroots level sa rehiyon ngayong 2025 ayon kay DOH CHD4A Medical Officer Dr. Felices Emerita Perez. Sa panayam ng PIA Quezon sa programang Sulong Calabarzon Kamakailan, binigyang diin ni Dr. Perez na makakaasa ang mga mamamayan ng Calabarzon sa mas affordable at quality health services ng kagawaran alinsunod sa 8-point action agenda ng DOH. Kabilang anya rito ang pagtatayo ng mas maraming bagong urgent care and ambulatory service o BUCAS center sa iba't ibang bahagi ng Calabarzon upang tugunan ang ambulatory, medical at surgical care na pangangailangan ng mga mamamayan.
Sa kasalukuyan, operational na ang Bukas Center sa Southern Tagalog Regional Hospital sa Bacoor City at sa Batangas Medical Center na nagbibigay ng outpatient medical services na layuning mapahaba ang consultation hours at makapaghandog ng accessible healthcare sa mga taga-Calabarzon. Mula RP1 Lucena, ito si Joshua Miguel Suarez para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Joshua Miguel Suarez. Pamamahagi ng 10,000 pisong ayuda ng Pangulo sa mga magsasaka at mangingisda sa Palawan nagpapatuloy. Si Goody Sarsagat ng RP Palawan sa balita. Nagapadayon ang pagtawi ang ayuda ay ang gobyerno nasyonal nga intipan ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. sa anang pagbisita sa Palawan dading akalibas nga dagon. Makon ni Palawan Provincial Agriculturist Dr. Romeo Cabungcal nagapanguna sa ikukon nga distribusyon natapos ang daron nga ipantaw sa mga beneficiaryo ay ang Presidential Assistance to Farmers, Fisher Folks and Families o PAF ang intipan nga 10,000 pesos sa naapektuhan niyang El Nino Igbagyo sa probinsya. Makunaan ng mga lansangan doon sa Palawan andang napakunan igdadi nagapantaw sanda sa Southern Palawan. Nagasarig na nga bago magpalit ang bulan ay malilipat o malilibot ang daron ang bugos nga Palawan ig mapaabot ang daron ang ayuda ay ang presidente sa mga manig manig pangisda sa probinsya. Igsasarigan na mapapakinabangan sa 50 ka milyong pisong taba ang adya ay ang presidente ang mga 5,000 benepisyaryo na makabangan alon sa pagkalugmot tingid sa mga daray ang El Nino Igbagyo sa andang mga kaingin pangisdan. Alindigi sa Puerto Princesa City, Palawan, Goody Sarsagat para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Goody Sarsagat. Regional Joint Security Control Center o RJSCC Conference ibinida ang nagkakaisang pagtutulungan ng mga ahensya sa Eastern Visayas para sa mapayapang eleksyon 2025. Narito si Charmaine Perito ng RP Calbayog. Gindumara sa Camp Lucban, Catbalogan City Samar ang 2nd Regional Joint Security Control Center RJSCC Conference. Sa nasabing nga katitirok matender ang mga representante tikang sa Commission on Elections, Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard, ngan iba pa nga ahensya. Sira naghatag dako nga pagtagad sa kooperasyon ngan makatawo nga paningkamot agod maproteheran ang integridad sa 2025 national and local elections. Gintutukan ang kooperasyon, risk assessment, ngan interagency collaboration, agud masiguro ang malinawon ngan husto nga eleksyon sa Eastern Visayas. Nagpahayag naman ang mga ahensya san era dedikasyon sa pagproteher san demokratiko nga proseso ngan kaupayan san komunidad nga ginpasarig pinaagis an updates ngan mga pahinumdum tikang sa COMELEC. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Charmaine Perito. Unang insidente ng sunog sa taong 2025 na itala ng Bureau of Fire Protection o BFP Tandag City Fire Station. Mag-uulad si Nerissa Espinosa ng RP Tandag. Nahitabo ang pinakaunang insidente sa sunog din sa Tandag City niadtong adlang Domingo, Enero 12, kundi unon ka establisimento ang gilapuy sa kalayo. Sa pagpakiginabi sa Radyo Pilipinas Tandag, ang Fire Officer 2 Job Ronquillo, ang leader sa responder nga team, gipamahayag niini nga mga tindahan o restaurant ang mga nasunog nga estruktura nga parihong ginama sa light materials hinungdan sa paspas nga pagkanat sa kalayo. Padayon nga gisusi ang hinungdan ni
niini apan subay sa mga impormasyon sa unang nakasaksi nga adunay makusog nga pagbuto nga gisundan sa pag-ulbo sa kalayo. Mukabat sumala pa sa 600,000 pesos ang gibana-bana nga danyos. Nanawagan usab si Ronquillo sa publiko nga dublihon ang pagmatnon aron makalikay sa sunog. Gikan sa RP Tandag ni Risa Espinosa, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Nerissa Espinosa. Barangay kung saan magsasagawa ng mock election ng COMELEC sa Jolo, patuloy ang paghahanda sa harap ng muling pagkaantala ng aktibidad. Balitang hatid ni Eloisa Mohamad ng RP Jolo. Punal na talay inapapaon ng mock election hadlaw sabto dumatong ini pasyang putagurusin January taon 2025 masitiyan to si Barangay Busbos sa daerah Tiangi Hulo insa kapsila hapapaon ng pakaradyaan. Hambukin Busbos sa daerah dua barangay papaonan sa daerah Tiangi Hulo mock election bilang pagsakap ha midterm election na bulan May. Haway tiyali sa lapod din admin officers in Busbos nakauna na sila na bisita sin Commission on Election at COMELEC Hulo hapagbuhanan ni Attorney Esmar Alpha asupay papaonan sila ocular inspection in Dandan Totalom Elementary School ang manabuk mga polling center na nasabot barangay. Sa kapi mga personnel nila na nasabot barangay bayan mga raayat at duwain-duwain purok tumaod ang mock election na ulan na. Gihukon kakitaan doon na ining pagpakaya bago makina sin COMELEC amon bang doonon modern even user-friendly. Nakauna na nasabot si Attorney Alpha si Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Eloisa Mohamad. At narinig po ninyo ang mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng ating regional news. Yan po ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa technical side kina Milo Jonella, Susan Aison at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa ating executive producer Steph Vicente at Jerome Toledo sa mga nagulat mula sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa para sa ating regional news at maraming salamat din sa ating station manager Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ito si Bea Gaza de Guzman. Magandang araw. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ben Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.